Oh yeah. Riding na naman. Riding season, here we come. Wala, tune up ride lang to. Alright guys. Pa-startin na natin to guys. Tara, sama kayo sa amin. Sama kayo. On two wheels, at your service again. Let's go. Alright. Woo! Ayos, sobrang. Yan mo. Yan mo. Ayan na. Malupit. Naka-white wall eh, oh. Ayun, Master Joey. Tayo, bigat eh. Alright. Tayo so guys. Meet ang place natin. Bakit yan dala mo? Hindi nakarehistro si ST. Hindi nakarehistro? Mahal. Tara sa Starbucks mga pre. Alright. Nawala na kaya Maurice. Oh, thank you. Ngayon guys, nai-scam tayo ng Starbucks. Puro yellow. For $5. Stop. Mason. Yeah. Yeah, mason. Masons. Yun. Ito kami lagi. Hindi kami sila gusto nila doon. Ako sabi ko, gusto ko yung kape dito. So kape tayo dito. Kaya kayo doon. Mas gusto ko yung kape dito eh. Nag-ride kayo ngayon po. Ito lang, tama. Oo na, kapi-kapi lang muna. Oh, kasi nga dapat tingin ng parada eh. Bullshitan lang. Shit. Anong parada mo? Chinese New Year. Chinese. Isa downtown. Saka sa atin. Ulonggo po ako. Malapit sa amin. Pampanga. Oo, ano ko yun. Marami sa amin mga taga-Olongga mo. Ako Laguna. Spanish. Spanish. Ako Rizal. Marami na. Maganda sa Rizal. Malapit ako sa Marilaki. Marilaki? Yun ang takbo ngayon ko eh. Yan, mga... Mga Superman. Hindi namatay nga lang, kailan lang. Oh, yung Superman. Buwan ng Superman. Namatay. Videoan. Box. Oo, naka-ganun sila. Superman. Nagka-pagdaanan na rin. Silang dalawa, tapos nagkagaanan na rin. Nawala ng motor. Tuloy-tuloy na. Oo, baka sa mga motor din na nakaparada. Namatay. Kasi sa atin talaga, talagang ibig kaya kita kung nakita nila, talagang gusto sikat sila eh. Alright guys. Nice kami ng Starbucks boys. May kakausap ko yung mga masons. Alright. Asan na yung mga yun? Tara. Woohoo! Tune up ride lang, short ride. Dahil medyo malamig pa. Pero gumaganda-ganda na ang panahon ngayon mga sir. I'm so excited at riding season na naman. Oh yeah. Tuntuwa ng Batibot oh. Oh, Batibot. Dahil magra-ride na naman si Batibot. Woo! Alright guys. Kahapon after work nanonood ako ng NBA habang makain ng dinner. Oh no, 4-way stop to bread. Wait lang. Alright, thank you sir. Okay, so mabalik tayo sa sinasabi ko guys.
Kahapon, kumakain ako ng dinner, then nanonood ako ng NBA ng Lakers and New York Knicks, guys. New York Knicks. Natalo nila ang New York Knicks. I'm so happy. New York Knicks, malakas na team din yan. Kaso na-injury si Anobi. Kaya nakalamang. Pero lamang naman talaga ang Lakers kahapon. Anyways, after that, may shocking news, diba? Siguro alam niyo na lahat kung ano yun. From out of nowhere, trinade nila si Anthony Davis kay Luka Doncic. At sinama pa nila si Max Christie. Oh my God! Ano yan, Lakers? Mga GM! Bakit? Bakit sinama nyo pa si Max Christie, Brad? Makikita nyo ang laro ni Max Christie, grabe. Depensa, opensa. Woo! Super B! Superb! Diba? Bakit nyo pa sinama? Yun lang ang nakakalungkot dun eh. Well, Anthony Davis, para sa akin, fragile siya eh. I mean, don't get me wrong ha, maganda siya. I mean, magaling siya. Magaling siya. Napakagaling niya ang player. Pero, we never know, di ba? Fragile siya. Kung kailan siya may injury ng todo, Brad. Pero, bakit? Ang tanong ko, bakit? Bakit nila trinade si Luka ng Mavericks? Franchise player yun, Brad. Bakit? Meron bang Dallas na tinatago sa atin, Brad? May injury ba siya? Pero bago naman trinade yun, di ba? Meron silang physical test para makapasa sa trade. Oh my God. Di ako nakatulog talaga kagabi kakaisip ng Brad. I mean, I like Luka. Pero these past few games, like this year lalo na, parang ano na siya eh, parang hindi na niya love basketball, Brad. Parang hindi na siya lalaro ng ganong katindi gaya nung first year, second year niya. Grabe. Sana pagpunta niya sa Lakers, dahil Lakers fan ako, Brad, sana pagpunta niya sa Lakers magbago yun, Brad. Sana bumalik yung dating Luka. Tsaka ang taba-taba niya na. Sumasabay siya sa taba ko eh. 270 pounds na siya, Brad. Pang-pito daw siyang mabigat sa NBA. Oh my gosh. Para sa guard position, I mean, malaki siya ha? Pero malaki na siya eh. Pero parang gusto nila ang Lakers kasi, no? Parang feeling ko magre-retire na nga yan si LeBron, or i-trade nila si LeBron and gagamitin nilang franchise player si Luka Doncic. So yun lang. What do you think, guys? Good trade, bad trade? If you're a Mavs player, Maverick fan, Dallas, is it good trade or bad trade? If you're a Lakers fan, is it good trade or bad trade? Diba? Pakisagot na lang sa comment section, sir. Pero tingin ko, nakita ko yung lineup ng Dallas. Sheesh! Katakot, Brad. Puro defensive and scoring machines. May Klay Thompson, may Kyrie Irving, may Anthony Davis na. Tapos may mga sentro pa siya. Diba? Nakakatawa dito, Brad. Nag-demand si Anthony Davis ng diba? Na center. Ayun, nakuha niya. May nakuha siya center. Sa ibang team nga lang. Pero I think talaga, magiging contender yan, Dallas Mavericks. Malupit yan, Brad. Malupit. Perfect riding to. Hindi mainit, hindi masyadong malamig. Buti na lang dito sa Las Vegas, hindi nag-i-snow. Kaya pwedeng all year riding dito. All year riding season. Walang season pala. All year riding.
Let's go! Kaso pagka summertime, napakainit. Kawawa na yung mga Ducati boys, boy. Hindi nila magamit yung mga Panigale nila dahil sobrang init, Brad. Nagiging nilagang itlog na yung mga itlog nila. Meron din ako mga times na nagla-ride ng summer talaga. Yung peak talaga. Woo! Grabe. Sobrang init nun. Imagine mo naka-Ducati ka nun. Woo! I mean, hindi pa ako nakaka-experience ng Ducati ha. Pero yun ang mga sabi-sabi nila, mga reviews nila dun sa Ducati, mainit daw. What more? What more dito kayo sa Las Vegas pag Ducati ng summertime? Woo! Can't imagine that, bro! Totoo ang itlog! Ibon 2 wheels! Woo! After 2 months, di ako nag-ride. Oh my God, I'm so happy na nakalabas ako ng bahay kasama si Batibot. Woohoo! Yeah, yeah, yeah! Let's go!